Magandang hapon po sa inyong lahat at samahan niyo po ako sa James chapter 1 verse 26 and 27, the last two verses of chapter 1 sa book of James. At babasahin po natin sa ang Biblia. James chapter 1 verses 26 to 27. Kung inaakala ng sino man na siya ay relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong yon ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: ang dalawin, ang mga ulila, at ang mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Tayo po'y sumadaling yumukot manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, once again, we thank you, Lord, for this opportunity that we can hear your word, and we pray, Father God, that your word be upon us. Teach us, Father God, sa mga bagay na dapat po naming matutunan, at sa aming maririnig, Panginoon, ay kami ay mapagpala at patuloy, Lord, na babago ang aming buhay upang sa gayon, kami ay makapagbigay ng kalwalatian sa inyo. Tulungan niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Ama, at kinikilala ko po, Panginoon, ang aking kawalang kakayahan na maging kasangkapan, Panginoon, yung salita. Subalit, salamat, Panginoon, for this opportunity that you have given me to minister, Father God, sa aking mga kapatid. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilan po sa aking mga high school friends at mga klase po ay nag-organize po ng isang get-together. Nakapag-reunion na kasi. So, isang get-together na lang. Medyo nabitin siguro, no? At marami po ang nagbigay ng interest na sila idadalo, at meron po mga magbabalik bayan kasi December naman gagawin to. Siguro isasabay na sa kanilang Christmas vacation. At napagkasunduan na may dalawang bagay na dapat hindi pag-usapan upang mas maging memorable daw, masaya at walang KJ sa get-together na gagawin. Ang isa sa dalawang unang hindi dapat pag-usapan ay ang usaping politika at ang relihiyon. So mukhang may sense naman, no ba? Na huwag pag-usapan ng politika dahil alam naman po natin yung political climate natin sa panahon ito na masyadong mainit, masyadong maraming drama ngayon tayong nakikita sa Senado. May naghabulan, may muntik magsuntukan, no? At merong nag-walkout, at ewan ko lang kung ano pa mga susunod na kabanata na dapat nating abangan sa Senado. At ang reliyon naman daw, sabi nila, ay napaka-insensitive na topic dahil baka ito ay mauwi sa debate, o kung hindi man mauwi sa debate, ay maka-offend sa aming mga kaklase na who belongs to the rainbow, no, group, no? Yun nga nasa LGBT, baka daw maka-offend at makasakit ng damdamin. So, wag na lang pag-usapan ng dalawang bagay na yan. At kung ating pong titignan, sa evangelical community po, ay parang yung salitang relihiyon ay iniiwasan. No, parang walang lugar sa church ang salitang relihiyon, at para bang marami mga Kristiyanong allergic sa salitang ito. Natatandaan ko po noon, meron pong isang singer, Christian singer na akin nakagisnan na nung ako'y naging Kristiyano, I think it was in 1987 nang ako ay naging born again, no? At ang awit ni Scott Wesley Brown, ang title, paborito kasi yun ng dating kong pastor, nakilala din ni Pastor George, no? I am not religious, I just love the Lord. Medyo maganda yung lyrics, no? Parang country music, no? I'm not religious, I just love the Lord. So talagang bumili pa ako ng t-shirt na yun. I'm not religious, I just love the Lord. At kung ating nga pong titingnan, di ba, sa mga dati nating church,
Pag tayo nagsishare ng gospel, lagi natin sinasabing, hindi mahalaga ang relihiyon sapagkat alam ng Diyos, meron ka na yan. Ang kailangan mo ay isang relasyon upang ikaw ay maligtas. Subalit, kung hindi mahalaga ang salitang relihiyon, gaya na sinasabi ng iba, bakit ito binanggit ni James? Sa verses 26 and 27, ang salitang relihiyon ay 2 beses yung sinabi at 1 beses naman ang salitang relihiyoso. Ano naman? Ano ang nais siyang ipahiwatig na mensahe sa mga Kristiyano kanyang sinulatan? At ang huli, ano naman ang makikita nating mga aral bilang mga tagasunod ni Jesucristo? Kaya nga sa hapong buong ito, binigyan ko po ng title ng ating pag-uusapan ngayon, The Marks of a True Religion. The Marks of a True Religion. At makita po natin dito that true religion is not merely seen in outward profession but is demonstrated by a controlled tongue, compassionate care for those in need, and a life kept pure before God and the world. So bakit kaya niya sinabi ang salitang ito? Bakit niya kaya binanggit ang salitang reliyon? If we will have a quick rewind, makikita po natin na sa verses 2 and 12, makita po natin dito ang kanyang unang pinag-usapan is all about trials and temptations. And then from verses 13 to 27, from trials and temptations, ay napunta sa kanyang temang self-deception. Kaya nga po, ang salitang deceive ay 3 times siya pong sinabi sa verse 16, verse 22, and verse 26. So sinabi niya una ito, self-deception in temptation, 13 to 16. Self-deception in right living, na akala ng iba ay sapat na ikaw ay makinig lang ng salita ng Diyos and you have to go on with your life. So that's another deception. And then the last is self-deception in religious practices. Kaya nga sabi niya sa verse 26, if anyone thinks he is religious. So yung think dito, hindi talaga, yung taong ito ay hindi acting in hypocrisy o siya ay nagkukunyari lang. Ang totoo, akala niya, iniisip niya na okay na yung kanyang ginagawa. Na sapat na yung tinatawag na galawang Kristiyano na ipinapakita niya na siya ay manatili lamang takapakinig na salita ng Diyos at ginagaya niya lang ang mga ginagawa ng iba sa loob ng church. Kagaya po ng pag-attend ng worship service. Siya ay mananalangin din. Pag ang kongregasyon ay nanalangin sa pangunguna ng pastor. Pag tumayo at umawit, siya ay makikiawit din. At panahon ng pagpakikinig ng salita, ng pangangaral ng salita ng Diyos, siya ay nakikinig din. And after that, makikipag-fellowship din. At siguro, isasama din sa tracts distribution. No? So, yun pa, ang tawag nga dito, he is just going through the motions. Sumasabay lang siya. Hindi niya alam na siya ay nilinin lang niya ang kanyang sarili sapagat akala niya okay na yung ginagawa niya at hindi niya binibigyang pansin ang mga bagay na dapat baguhin sa sarili niya. At ito po ang taong relihiyoso na sinasabi ni James dito sa verse 26 na ang kanyang religion is worthless. At kung titignan po natin sa salitang religious sa verse 26, it refers to the ceremonial public worship na ginagawa nila noon sa templo nung sila hindi pa mga Kristiyano. At ito yung isang bagay na kanilang kinasanayan na lang at naglaho na yung kabuluhan, yung essence ng kanilang ginagawa. At ito po yung pinapahiwatig ni James sa kanyang sinulatan na para bang sinasabi niya, Brad, ganito tayo noon. Dapat iba na tayo ngayon. Yun yung sinasabi ni James, di ba? Brad, iba na tayo ngayon. Parang James gumupas din, no? Iba na tayo ngayon. Di ba? Ganito tayo noon, iba na tayo ngayon, Brad. Reform na tayo, no? So yun ang sinasabi. Iba na tayo dapat ngayon.
na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa mga panglabas na anyo at galawan sa loob ng relihiyon. Ito ang mensahe na nais ipahiwatig ni James sa kanyang mga sinalatan. Noong World War II, nagsinimula ng Allied Forces ang invasion of Normandy. At kung napanood niyo po yung pelikulang Saving Private Ryan at yung TV series na The Band of Brothers, ay ang US Army po ay may password na ginamit. Meron silang password na ginamit to identify between friend or foe. Para maiwasan yung tinatawag nilang misencounter of friendly fire. At ano po yung kanilang password? Doon sa Saving Private Ryan at doon sa Band of Brothers, makita natin yung sinasabi nilang flash. May sisigaw ng flash. Flash! May sasagot, thunder! So alam nila, kakampi yun. At ito'y very effective. Naging very effective sa invasion of Normandy. Bakit? Kasi yung mga Germans, matigas yung dila. Hindi nila kayang i-pronounce yung PH at yung SH sound. No? Kung pinari ako yung Amerikano, sisigaw akong flash! Ang sasagot niya, thunder! No? So alam ka agad, no? German yun. So very effective. At ito yung tinatawag nilang shibboleth tactic. At ito yung kinuha nila sa Old Testament, sa Judges 12 verses 4-6, kung saan naglaban po yung tinatawag na Gileadites versus the Ephraimites. Kasi mga Ephraimites cannot pronounce yung sound eh. Kaya shibboleth yung password. So walang nakalusot doon sa password. Pero seemingly, merong unspoken password sa church at marami po ang nakakalusot. Kung yung flash, ito na ngayon, born again po ako. So yun yung password niya, born again po ako. Ang sagot, amen, born again siya, Brad, kasama natin. No? O kaya naman, parang ang galing sa Bible and theology. Amen, Christian yan. So ang daming Bible verses, Brad. Yung Facebook niya, punong-puno ng Bible verses at mga Christian quotes. Born again yan, no? Christian yan. Of course, forgive for saying born again, no? Kung sa yung ginagamit nun natin, no? Christian yan. Tapos, pag sa church, kabisado yung lyrics ng Christian song. Kabisado yung lyrics ng hymn. Daig pa yung mga nagpapakanta. No, mas kabisado niya pa. At nasa tono pa. O sa Christian yan. Diba? And then, Christian talaga yan. Bakit? Merong Christian car sticker na mga Kristiyano lang ang nakakaintindi. Alam niyo, nakita niyo naman yung car sticker na my boss is a Jewish carpenter. Di ba? Siyempre nga naman, Kristiyano lang nakakaintindi nun, no? So, Christian yan. Subalit, time will come. Time will come and they can be identified by their words and deeds. Malalaman natin kung talagang tunay nga sila kahit may mga password silang ginagawa. At isa pa sa mga bagay nating napansin sa sinabi ni James, James never defined what religion is. O hindi niya nga ito in-explain thoroughly, kagaya ng ginagawa ni Pablo sa Book of Romans and Galatians. James did not say na, alam niyo mga kapatid, ang salitang relihiyon ay galing sa salitang religare. Hindi lagari, religare. Na sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay to bind again. At ang tunay na relihiyon ay mga tinatawag na bind again Christians. No? Parang ganun. Hindi na born again Christian, kundi bind again Christians na eh. No, he did not define what religion is, but he simply described what religion is. Dahil nga maraming nakalusot. So sabi niya, ito ngayon ang katangian ng tunay na relihiyon. So nagbigay siya ng 3 katangian, and the 3 marks of a true religion, sabi nga, 1 who controls the tongue, number 2, 1 who cares for the needy, and 3, 1 who lives a godly life. So 1 who controls the tongue. Sabi po sa verse 26, if anyone
thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. The tongue. So previously, natalakay na natin yan, di ba? About the tongue. No one who controls the tongue. Pero makikita natin dito, seemingly, the tongue ay isa sa perennial problem na problema na nangyayari sa mga sinulatan ni James. Kaya nga, kung titingnan natin, preview pa lang ito eh. Preview pa lang sa mga malalaking problema sa loob ng iglesia na sinulatan ni James, ang kanilang problema sa paggamit ng dila. Kaya nga sa chapter 2, makikita natin dito ang panlalait ng mga kapatirang ang panlalait sa mga kapatirang nasa laylayan. So sinabi ni James yun, di ba nakaupo na, pinaalis pa. And then sa chapter 3, makikita natin dito kung paano ka-destructive ang dila. And here James used graphic images to show the danger of an unbridled tongue. Una niyang ginamit is a forest fire. Di ba, last year, nakita natin kung gaano kalaki yung destruction, yung devastation na ginawa nito sa California, yung Californian forest fire. At ngayon, magsa-summer na naman sa US at sa Europe. At isa na naman sa magiging problema nila ay yung tinatawag nating forest fire. At ganun pinakita ni James kung gaano ka-destructive ang dila ng isang tao na sa isang salita, it could spark a wildfire. And then number 2, pinakita niya rin dito sa chapter 3 that a tongue is a restless evil. Isipin nyo, restless evil, nakakatakot. Full of deadly poison. And then sa chapter 4, pinakita niya rin dito kung paano nagulo ang iglesia sa pamamagitan ng dila. Kaya nga po, sa chapter 4, verse 1, he said, what causes quarrels and what causes fights among you? James said. So saan nagsimula ang sigalot? Saan nagsimula ang away-away? Sa mga sinabi nila sa isa't isa. Di ba? Alam niyo mga kapatid, sa ating mga labit dila, sa labit dila ng isang professing Christians, ay malalaman mo kung sino ang may command and control sa kanyang buhay. Ang Holy Spirit ba? O ang flesh pa din? Natatanda yung message ni Pastor about the flesh last Sunday? Flesh pa din ba ang nagahari, ang kumukontrol sa ating mga labit dila? O ang banal na espiritu? Sa Colossians chapter 3 verse 8 and 9, ang sabi po ni Pablo, but now you must put away anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. So dito po ay nagbigay si Paul ng mga pointers where we can bridle our dangerous tongue. Na consistent din naman sa sinasabi ni James. Number 1 is anger and wrath. Ang sabi po ni Paul, in your anger, do not sin. So po ba kadalasang nagkakasala ang isang Kristiyano pag siya'y nagagalit? Di ba kadalasan isang Kristiyano ay nagkakasala sa mga bagay na kanyang nasasabi pag siya'y nagagalit? Nakadalasan naman, sa huli, pinagsisisihan natin. Ako, ba't ko ba nasabi yun? Pero ang problema, pag nagalitan naman tayo, history repeats itself. So it has become a vicious cycle. Another thing is malice and slander. This is all about tongues, mga kapatid. Alam niyo yung malice and slander, nang tinakita ko po, it is a legal term. Ang legal term ito is defamation. Ano yun? Paninirang puri. At ang difference doon ay slander at libel. Yung slander, verbal. Yung libel, written. No? At sa panahon natin ngayon, ang mga libelous act na gagawa ng maraming mga tao, ang nagiging avenue ay ang
social media. At doon tayo maging maingat na baka pag nagiinit ang ating ulo, pag may mga naka-offend sa atin, may mga nakapag-agrabyado sa atin, ang ating avenue to vent out ng ating inis at galit ay ang social media. Unconsciously, na ang social media ay nagiging extension ng ating mga dila. No? Kaya nga, nakakalungkot makita na minsan may mga Christians, binabanatan ng kapwa nila Kristiyano online. Kung titingnan mo, simple lang naman yung post, mukhang maganda. Pero pag mabasa mo yung mga comments, parang may undertone na sila-sila'y nagkakaalamanan na merong pinariringgan yung nag-post. Comment parang, ang tawag doon, gumagatong pa. So, hindi maganda para sa Kristiyano ito. Di ba? Yung iba naman, gina-justify nila ang kanilang pinost sa social media is to expose sin and hypocrisy. Talagang hindi mo mababaw, talagang convicted sila doon. Pero kung papalalahanan naman, sasabihin mo, Brad, parang hindi naman maganda yata yung pinost mo. Ang sasagutin ka niyan eh, bakit mo pipigilan? Eh, katotohanan lang naman yung pinost ko ah. Tsaka dito sa ating bayan, meron tayong freedom of expression and freedom of speech. Di ba? Naging political pa. Pero mga kapatid, tatandaan nyo, at ito'y paalala sa ating lahat at sinasama ko ang aking sarili, huwag gamitin ang katotohanan na sinasabi mo bilang daan para makagawa ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Hindi porke totoo ang isang bagay na sinasabi mo, kailangan mo nang iposto at malaman pa ng iba. Not unless na lang, of course, that you have this malicious intent to destroy the credibility of the person. At kahit nga totoo ang sinabi mo, pero talagang kung gusto mo lang talagang siraan yung tao, ang sinabi mong katotohanan, mas masahol pa sa mga gagawin mong kasinungalingan. Kahit ba totoo yung sinabi mo, pero kung may malicious intent, para ka na rin nagsinungaling nun. Mas masahol pa sa pagsisinungaling na pwede mong gawin. Kaya nga po ang paalala sa atin, maging mahinahon at maging maingat. Huwag nating gawing diploma ang mga problema natin sa ibang tao. Alam niyo yung diploma? Di ba kung babasahin niyo yung diploma, may nakalagay doon, to be known by all men by this present. Parang pinipresent mo yung problema publicly. Hindi sa social media ang tamang venue. May sinabi si Jesus na dapat sa church dinadala ang problema, hindi sa social media. At sinabi ni James na nagagawa lamang to ng isang taong deceived dahil siya ay may uncontrollable tongue. Another thing is, don't sin talk. Alam nyo, siyempre, pag Kristiyano ka, nakakahiya naman pag-usapan ng mga malalaswang bagay, di ba? Siyempre, hindi bagay sa mga Kristiyano yan. Pero dahil gusto mo pa rin mapag-usapan ito, ano yung ginagawa ng iba? Dinadaan sa pamamagitan ng biro. Yung iba naman nakikitawa. Di ba? Diba? Alam niyo mga kapatid, kung ito'y paulit-ulit na naririnig sa tao, it is not a joke anymore. At kung ikaw naman ay tawa ng tawa sa mga joke, sa mga obscene joke, hindi na nakakatawa rin yun sa mata ng Panginoon. So may seryoso ng problema ang taong ito. So it is another area that we should bridle our tongue in obscene talk. And of course, lying, then gossip. Alam nyo, minsan ang gossip talagang napakasatil ng dating yan. Sometimes kasi, many times, gossip operates under the guise of the word, concern, and prayer items. Di ba? Ako, Brad, nabalitaan niyo, di ba yung nangyari kay ano? Ito naman, sinasabi ko sa inyo, dahil concern lang naman ako. Ano, di ba? Hindi na sila tabi magtulong. Bakit sinasabi yun? Di ba? Hindi dapat pinasinasabi yun. No? Chismis na yun, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sa Bible kung merong Good Samaritan, mag-iingat tayo, baka naman isa tayo sa mga Good Samarites. No? So dapat iwasan natin yung mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, but if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, he deceives his heart. This person's religion is worthless.
So he said, bridle his tongue. Ang picture na pinapakita ni Pablo dito ay ang pagkontrol sa isang kabayo. Ano sa Pilipinas kasi ang lilit ng kabayo kaya medyo hindi natin binibigyan ng premium yung kabayo. Hindi naman ng kabayo, payat pa. Di ba? Pero kung makakapunta ho kayo sa Europe at sa Middle East, kung saan nandun ang Israel, doon talaga magugulat ka sa itsura ng mga kabayo. Talaga humongous beast. Di ba? Talaga ang lalaki. No? So yun yung kabayong iniisip ni Pablo, hindi yun yung kabayong nakikita natin dito na nakalawit na hindila sa hirap, di ba? Hindi. Malalaking mga kabayo, malalaking beast. At itong mga kabayong ito, pag hindi mo kinontrol, pwede maging destructive. Pwede kang masipa niyan. At ganoon din yung tulad ni Pablo, ang ating mga dila na ito ay parang isang kabayo na pwedeng maging destructive. No? So we should bridle our tongue. And sabi nga ganon, apat ang isang tao that cannot bridle his tongue, he deceives his heart. And we all know that our heart is the seat of our physical, emotional, mental, and spiritual life. Ito yung kabuuan ng ating pagkatao. At ang sabi nga ganon, ang isang tao daw who cannot bridle his own tongue, meron siyang split personality. Ano yun? Double R. Religious siya, pero reckless yung dila niya. Malaki ang problema ng taong yun. Kaya nga po sinabi ni Spurgeon. Spurgeon said that an unbridled tongue indicates a godless heart. So mag-ingat tayo mga kapatid. Malalim ang sinabi ni Spurgeon. Na ang isang dila daw ng isang taong hindi niya makontrol, nagsasabing siya ay Christian, nagpapakita na walang Diyos na kumukontrol sa puso niya. It's the scary truth about our tongue. Sinabi po ni James sa chapter 3, verses 7 and 8, for every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. Sabi ni James, no human being can tame the tongue. So nakita nyo, gano'n ito nakakatakot. So no one among us can tame our tongue. So it is a dangerous thing we have in our life. Napaka-mapanganib nito. At kung titingnan natin, paano na yan? Hindi pala natin makokontrol ang ating tongue. Paano na yan? Pababayaan na lang ba natin? No, James did not say that. But he said we must bridle our tongue. Kung titingnan po natin sa Isaiah chapter 6 verse 5, kasi ito lang yung naalala ko eh. Sabi niya, and I said, woe to me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Dito sa sinabi na Isaiah, mapapa-what ki? Si Isaiah, isang propeta, a mouthpiece of God. Sasabihin niya, he is a man of unclean lips. Pero nang itinuon ni Isaiah ang kanyang mga bata sa Panginoon at nakita niya mga anghel na sinasamba ang Panginoon with all the splendor of the glory of God at nakita niya ang kabanalan ng Diyos. Doon niya nakita kung gaano siya karumi at makasalanan at inamin niya ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Nakita niya yung tinatawag nating wretchedness. At alam natin ang nangyari sa 6, verses 6 and 7. Na ang isang seraphim ay lumapit sa kanya at nalinis ang kanyang dila. So ang paalala lang natin dito mga kapatid, we should always look to God. We should always look to God. At naalala ko yung prayer ng isang yung Pariseo, di ba yung parable ni Jesus, yung isang Pharisee at yung isang tax collector.
na ang Panginoon ay nandun, ang puso sa panalangin ng tax collector, because this tax collector uttered this prayer. Sabi niya, God, be merciful to me. I am a sinner. Yes, we are all sinners standing before a holy God. Kaya nga dapat natin kilalanin yun ng ating kawalang kakayahan na magagawa upang kontrolin ang ating mga dila. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang maglinis ng ating dila at mag-transform ng ating buhay. We need the divine presence and power of God in our life to bridle our tongues. Kaya nga po sinabi ni David, I said, I will guard my ways, that I may not sin with my tongue, and I will guard my mouth with a muzzle, so long as the wicked are in my presence. So ano pong katotohanan na makikita natin dito, mga kapatid? Only a person who lives by the Spirit can control the tongue. Ano po yung mga paalaala nating makikita dito? Number one is, masasabi ba natin sa sarili natin na may katotohanan na tayo nga ay nakay Jesus na? Ang tanong, can we bridle our tongue? Dahil yun ang isa sa mga katangiang sinabi ni James, ng isang taong nasa tunay na reliyon, one who can bridle his tongue. Kaya nga ang tanong, nakokontrol ba natin ang ating mga dila? At kung sinasabi natin tayo mga Kristiyano at sisinuko na natin ang ating buhay kay Jesus, nakokontrol ba natin ang ating mga dila? At dito mo malalaman kung ikaw nga ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Each day of your life, you see that you're struggling, yes. You fail from time to time. Pero nandun ang pagpapatuloy mo na makontrol ang iyong mga dila. Pwede mo naman din sabihin, Kuya Jun, ligtas ako dyan kasi tahimik akong tao. Introvert ako. Wala akong masyadong sinasabi. Ang mantra ko, no talk, no mistake. Huwag kang kakasigurado, kapatid, sapagkat ang iyong isip ay nagsasalita rin. Baka naman yung ngingiti-ngiti mo dyan sa isang tabi kung ano-ano na iniisip mo. Di ba? Mag-iingat tayo, mga kapatid. Hindi pa rin tayo exempted sa mga bagay na yan. Kaya nga, Paul said in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourself to see whether you are in faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourself, that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test. Ang ganda ng sinabi ni Pastor kanina, yung salitang disposition. Ang isang tunay daw na isang Kristiyano who is living by the grace of God, have this disposition na alam mong ikaw ay kaisa na ni Jesus at meron ka ng binhi ng pagbabago sa iyong buhay. Sino ba naman sa atin ang makasalanan? Di ba? Experientially, nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga sabi, di ba, a Christian life is a life of repentance. It is part of our sanctification process. Pero dapat meron kang binhi ng pagbabago. You can bridle your tongue and you can say before God and before men, I am a work in progress. 32 minutes na po ang nagsasalita. Siguro iniisip ng iba sa inyo, 0.1 pa lang si Kuya Jun, wala pa yung dalawa. Anyway, we have all the time in the world next month. No? Sapagkat dito lang muna tayo. Ito kasi 33 minutes na no? So next month, kung pag-usapan na natin yung dalawa, dito muna tayo. So, chill lang kayo mga kapatid. And then the last thing is, at ang pinaka-importante, pwede kang magmukhang reliyoso. Pwede kang sumabay, o go through the motions, at iniisip mo siguro, Kristiyano ka na nga. Pero hindi mo naman nakokontrol lang yung mga dila. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo siya para sa kapatawaran ng iyong kasalanan.
lumapit ka sa Kanya upang ikaw ay maligtas sa kapahamakan and trust your life to God. And you can say to God, take my life and let it be. Tayo po'y sumandaling imukot manalangin.